Kumusta mga ka-DC? Magandang araw! Wow! Nakakatuwa at mas marami ng comments ngayon. Salamat po sa inyong lahat ha. At muli sa mga silent listeners po natin. Paramdam naman kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. Salamat po! Muli narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin ha para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago ito. Sa nagdaang story natin, si Coco ng Tori ko nga yung sinample ko. Ngayon, balik naman tayo sa K-drama character na binusesan ko. Ang prinsiping to naman ang isasample ko sa inyo. O, pakinggan nyo ha. Aalamin ko ang nangyari kay ama. O ano, kilala nyo ba siya? Kung mahilig kayo sa mga kwento tungkol sa mga zombie, siguradong napanood nyo na ang K-drama series kung saan siyang bida. Aabangan kong sagot nyo sa comment section ha. Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyo bang i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. O paano? Simulan na natin ang kwento! Anak, may ibibigay ka na ba sa birthday ko? Naghahanap pa lang ako, ma. Malayo-layo pa naman. Ibibigay ko na lang po sa mismong araw na yon. Ayos lang yan kung wala pa. May nakita ko ritong maganda. Ako na lang din mismo nag-order para hindi ka na mahirapan. Baka kasi bumili ka na naman ng kung ano tapos hindi ko naman magagamit. Ito na lang, ha? Ho? Sana po ako na lang po yung pinabili nyo, ma. Hindi na sorpresa yun kung kayo rin ang pumili. Ay nako, matanda na ako, iha. Wala na akong hilig sa mga sorpresa na ganyan. Mas okay na to magbabayad ka na lang pagkadating. Eh di masaya tayo pareho, di ba? Sige po, magkano ho ba? Para may handa ko yung ibabayad pagkadating. Ito, tignan mo. Maganda, di ba? Gagamitin ko yan kapag nagsimba ako. Teka po, patingin ako. Hala, ito po talagang brand ng bag? Ang mahal po nito, ma. Hindi ko pa po kaya to. Anong hindi kaya? Eh yung mga kumari ko maraming ganyan. Ako na isa lang ang pinabibili, nagre-reklamo ka? Baka lang po kulangin ako, ma. Di ba po gusto niyo ring magpa-catering? Hindi po sasapat ang budget ko sa pangkalahatan. Sa lahat ng taong pinaaral at inalagaan kita, nakita mo ba kung binilang ang binibigay ko sa'yo, ha, Sandra? Konting hiling lang to sa akin, nagre-reklamo ka agad. Nakakasama ka talaga ng loob na bata ka. Nawalan na lang ng imik si Sandra pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Angie. Gustuhin niya mang ipaliwanag ang sitwasyon sa ina. Alam niyang siya pa rin na magmumukhang masama. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi umayon sa kagustuhan nito. Kahit na alam niya na ang presyo ng gamit na gusto ng ina, katumbas na sana ng ilang linggo nilang budget. Pagkarating naman ng trabaho, nagpakalunod siya sa mga gawain. Naiisip niyang sa paraang yon, makakalimutan niyang bigat sa dibdib. Pagka-uwi niya kinagabihan, sumalubong sa kanya ang mga lasing na boses sa bukana ng kanilang bahay. Huli na para umiwas siya nang mamataan siya ng ama. Oh, nandito ka na pala. Nandito na pala ang napakabuti kong anak. Mano po pa? Sandali Huwag ka muna pumasok. Mga pre, ito yung anak ko na sinasabi ko. Nagtatrabaho to sa malaking kumpanya. Baka sa susunod hindi nyo na ako rito makikita. Siguradong mabibilan ako ng malaking bahay ng anak kong to. Nagsihiyawan ang mga kumpare ni Norman kahit halata naman dito ang pagyayabang. Si Sandra naman, napilitan na lang ngumiti sa harap ng mga lasing kahit ayaw niya sa amoy ng alak. Una na po ako sa loob pa. May aayusin pa ako. Sandali anak, bago ka pumasok, bilang mo muna ng pandagdag ng mga kumpare ko. Po, pagod po ako galing sa trabaho. Ay, naku naman. Sige, akin na lang ang pera. Ako na ang bibili. Sandali ho. Tagal naman. Akin na yung hawak mo. Oh, okay na to. Saglit lang pa. Sobra yan. Wala nang matitira sa akin. Gusto mo ba akong pahiyain, ha?
Kasasabi ko lang na maganda ang trabaho mo eh. Tapos pagdadamot mo to? Masok ka na doon. May sinesweldo ka naman eh. Kikitain mo tuli. Kinuyom na lang ni Sandra ang hawak na pitakang halos sinimot ng tatay niya ang laman. Ang inaasahan niya kaninang pahinga pagka-uwi, kabaliktaran pala ang kalalabasan. Sa halip na maghapunan ng gabing yon, itinulog na lang ni Sandra ang pagod na dulot ng mga magulang niya. Noon pa man, nakatatak na sa kanya na utang na loob ang lahat ng bagay na meron siya. Yun ang rason kung bakit napagtitiisan niya ang mga ito. Subalit napaisip siya kung hanggang saan ba talaga. Hanggang saan bago siya makapagbayad ng tuluyan. Makalipas ang ilang araw, Sandra, ba't ito lang ang perang bigay mo? Di ba nasabi ko na sa'yo na bibili ako ng mga halaman ngayon? Napapansin na ng mga kumari ko na kumukonti na ang display ko dyan sa labas. Ano ba naman yan? Pasensya na ma. Hinati ko lang din kasi sa inyo ni Papa. Malaki-laki kasi ngayon ang bayaran sa bills. Isisisi mo pa talaga sa bills? Siguro may binili kang luho ano? Nagwaldas ka ng pera sa ibang bagay tapos budget namin ang babawasan mo. Hindi naman po. Talagang kinulang lang ngayon. Wala nga akong nabili para sa sarili ko nitong nakaraang sweldo eh. Hay, ewan ko sa'yo bata ka. Puro ka rason. Ano nang ipapakita ko nito ngayon sa mga kumari ko? Suwan mo na kasi ang hilig mo na yan, Angie. Alam mo namang wala kang talent sa pag-aalaga ng halaman. Subok ka pa rin ng subok. Nagsasayang ka lang ng pera eh. Manahimik ka, Norman. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka rin nagwawaldas ng pera sa alak at manok mo. Negosyo naman kasi yun sa akin. Kapag nanalo ko sa sabong, umiikot ang pera. Eh ikaw, bibili ka ng halaman tapos lilipas ang ilang linggo. Lanta na agad. Umiikot ang pera saan? Sa tagay nyo ba ng kainuman mo? Puro kayabang dyan, ikaw lang din naman ang nakikinabang sa sentimong pinapanalo mo. Abot talagang... Aalis na po ako. hindi na narinig ng mag-asawa ang pagpapaalam ni Sandra nang mauwi na sila sa bangayan. Napapikit na lang siya nang marinig pa rin ang malalakas na sigawan kahit nakalabas na siya ng bahay. Noon pa man, hindi na talaga magkasundo sina Angie at Norman. Sa ilang taong pagsasama ng dalawa, nasaksihan na ni Sandra ang lahat ng klase ng away ng mga magulang niya. Nasanay man siya sa ganong kaganapan, aaminin niyang minsan napapagod na rin siya. Habang nasa gitna naman ng trabaho, napansin niyang kanina pa nakatingin ang kaopisina niyang si Larry. Nagtaka naman siya kaya di niya naiwasang magtanong. Ano yun, Larry? May kailangan ka ba? Wala. Napansin ko lang kasi na hindi ka sumabay kaninang lunch. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, ayos lang ako. Hindi pa kasi ako gutom. Saktong pagkasabi nun ni Sandra, siyang tunog din ng kanyang tiyan. Namula siya sa hiya habang si Larry naman, magaan lang na tumawa. Buti na lang pala binilan kita. Nagdadalawang isip lang ako kanina kung ibibigay ko ba. Baka kasi kako masama ang sikmura mo kaya di ka kumain. Ayoko naman mag-assume. Pero ayan, sa'yo na yan. Sigurado ka? Para sa akin talaga to? Oo naman. Hindi nga lang ako sigurado kung gusto mo yung ulam. Okay lang ba yan? Oo, gusto ko to. Salamat dito ah. Babayaran na lang kita pero pwede sa next sweldo na. Huwag mo nang intindihin yun. Libre ko na yan sa'yo. Kapag meron ka naman, lagi mo kaming inaabutan dito sa opisina eh. Salamat talaga, Larry. Walang anuman. O sige, balik na ako sa trabaho ha. Ubusin mo yan ha. May ngiting namutawi sa labi ni Sandra kahit nang makaalis na sa harap niya si Larry. Ang tagpong yon, tila nagpabura ng mga mapait na kaganapan sa nakaraang mga araw. Habang magana naman siyang kumakain, biglang tumunog ang cellphone niya hudyat ng isang mensahe. Bilin yun ng nanay niya na nagpapabili ng pagkain galing sa may kamahalang restaurant. Ang kaninang magaang napakiramdam niya, agad nagbago dahil doon. Kung ano kasing tipid niya sa pagkain para lang may maibigay sa magulang niya, ganon din ang paggastos ng mga ito. Pagsapit naman ng gabi, walang pasasalamat na basta na lang kinuha ng dalawang dala niya pagkarating.
Kumunot naman ang noo ni Angie nang mahalungkat ang laman. Diyos ko, anong oras na? Akala ko umagahin ka na sa pag-uwi. Gutom na kami. Teka, bakit 2 serving lang ito, nak? Malaki naman po yung nabili ko, ma. Hihingi na lang po ako ng ulam sa inyo ni Papa. May kanin pa po ba? Hala, hindi ako nagsaing, iha. Kaya nga ako nagpabili sa'yo para wala nang gagawin eh. Paano ba to? Sakto lang tong pagkain para sa amin ng papa mo. Sige po, ako na lang ang magsasaing. Wala nang bigas doon, nak. Sakto lang kaninang tanghalian namin. Po, parang kalahating sako pa naman po ang natitira kahapon. Napabisita kasi kanina ang mga tita mo. Pinadala ko na lang yung bigas kasi wala naman ako ibang pakimkim. Bumili ka na lang ulit bukas. O kung gusto mo, ikaw na lang ang bumili ngayon sa labas. Gabi na po pa, wala nang bukas na bilihan sa malapit. Bukas ka na lang bumili, iha. Idaan mo na lang bago ka pumuntan trabaho. Di ba may iniwan po akong pambili last week, ma? Ayun ba? Ubus na yun. Pinabili ko ng ibang kailangan dito sa bahay. Ikaw nang bahala dyan bukas, nak. Sige na, kumain na tayo. Ay, paano ba magkakasya to sa ating tatlo? Sana nagluto na lang ako kanina. Kayo na lang po ang kumain yan, ma. Busog pa pala ako kasi nanlibre kanina yung katrabaho ko. Una na po ako sa taas. Pinili na lang ni Sandra na wag maghapunan kaysa sa marinig pa ang pangungonsensya ni Angie. Pinagtiisan niya na lang ang biskwit bilang pantawid gutom. Kung tutuusin, kaya niya namang gumastos para mabili ang kanyang gusto. Ngunit gaya ng laging nangyayari, na sa halip na budget para sana pagkain nila, napupunta sa ibang bagay. Natuto na rin si Sandra na magtabi ng pera para lang hindi sila magutom. Masigla pa naman ang mga magulang niya, subalit simula nang magtrabaho na siya, tumigil na ang mga ito sa paghahanap buhay. Katwiran ng mga ito na panahon naman upang bumawi siya bilang anak at sila naman na magpapahinga. Nang gabing yun, mabigat niyang ipinikit ang mata at kahit malabo, hiling niyang makakatakas din siya sa ganitong buhay. Habang papunta sa trabaho kinabukasan, namataan naman siyang naglalakad ni Larry sa gilid ng daan. Tinawag nito ang pansin ni Sandra galing sa minamanehong sasakyan. Uy, Sandra! Nilakad mo lang? Oh, Larry, magandang umaga. Oo, exercise na rin. Malapit lang naman. Sumakay ka na! Isasabay na kita! Naku, wag na. Mauna ka na ron. Ayos na ako. Dali na, sakay na. Sige ka, baka malate pa tayo pareho dito. Talagang huminto si Larry para ipakita na seryoso ito sa sinasabi. Nang marinig naman ni Sandra ang mga busina mula sa likod, sa takot na makaabala pa, napilitan siyang sumakay. Oh, ito na. Happy? Tara na bago pa magalit yung sasakyan sa likod natin. Oo, super happy. Oh, seatbelt na. Ang kulit mo talaga. Ikaw ang makulit. Wala namang masama kapag sumabay ka sa akin eh. Pero kanina, tigas ng ulo mo. Para namang hindi tayo ilang taong magkatrabaho niyan. Pasensya na. Ano kasi... Hala, ba't nag-aalangan ka? Di ka ba komportable na kasama ako, Sandra? Magsabi ka lang ha. Baka pala napipilitan ka lang kasi ayaw mong sumama ang loob ko. Hindi sa ganon. Ayos lang naman sa akin, Larry. Ang kinakatakot ko lang baka may ibang masabi yung mga katrabaho natin. Kapag nakita nila tayo magkasama, siguradong paghihinalaan nila tayong Pag-iinalaan na ano? na may namamagitan sa atin. Nakakahiya para sa'yo. Nagmamagandang loob ka lang naman tapos malalagyan pa ng mali siya. Hayaan mo sila magsalita. Titigil lang ako kapag ikaw na mismo ang may ayaw ng ginagawa ko. Saka ano bang masama sa paghatid sundo sa babaeng gusto ko? Wala naman, di ba? Ano? Simula ng araw na yon, nagsimula na rin ang yugto sa buhay ni Larry at Sandra. May nabuong pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng ilang taong pagtatago ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Bagamat ganun, masikap na tinago ni Sandra mula sa magulang niyang totoo. Sa isip niya kasi, isa si Larry sa parte ng buhay niyang walang bahid ng kontrol at pagmamanipula. Hanggat kaya niya, gusto niyang panatilihing sikreto ang lahat. Subalit hindi lahat talagang naaayon sa gusto niya.
Dahil isang gabi nang mahatid siya pauwi ng nobyo, natsyempuhan sila ni Norman. Pagkaalis ng sasakyan ni Larry, hinintay ng ama niyang makapasok siya sa bahay bago siya nito hinarap. Sino yun, ha? Katrabaho ko lang po, pa. Iisa lang kami ng daan kaya sinabay na niya ako. Huwag mo kong gawin tanga, Sandra. Hindi ako pinanganak kahapon. Ilang beses na kitang namamataan na binababa nun sa kanto. Parehong sasakyan lagi. Anong nangyayari dito? Yang anak mo marunong na lumandi. Hinahatid na ng kung sino dito sa bahay. Wala man lang bang delikadesa yun para magbigay respeto sa magulang ng nobya niya, ha? Ano to, anak? Magpaliwanag ka! Sakit niyo naman pong magsalita, pa. Nasa tamang edad naman na po ako. Wala namang masama sa ginagawa ko. Kahit na, iha, namamayagpag pa ang karir mo ngayon. Ano na lang ang magyayari kapag naging sagabal yan at mapabayaan mo ang trabaho mo? Paano ang kinabukasan mo? Akala ko ba babawi ka muna sa amin ng papa mo? Hindi ko naman po gagawin yun. Hindi naman po ako magpapakasira at tutuparin ko pa rin naman po yung pangako ko. Ay nako, may trabaho man lang ba yung lalaking yan? Baka mamaya ikaw pa ang bubuhay dyan. May sasakyan naman kaya baka may pera. Pero hindi natin sigurado kung disente ba yun. Katrabaho ko po siya, ma. Mas mataas ang posisyon niya sa akin kaya hindi niya magagawa yung sinasabi niyo. Ay ganon? Ba't mo pa tinatago sa amin, iha? Dali mo siya rito sa birthday ko para makilatis namin. Hindi ba pwedeng hindi siya personal na magpakilala? Kami dapat ang humusga kung karapat-dapat ba siya para sa unika iha namin. Nagdadalawang isip man nung una, dinala pa rin ni Sandra si Larry sa kaarawan ng ina. Kabado siya dahil baka mag-ibang tingin sa kanya ng nobyo kapag nakilala na nito ang magulang niya. Ngunit dahil na rin sa pinapakitang pangunawa ni Larry, napanatag siya. Pagkapasok pa lang nila sa bahay, rinig na ang tawanan ng mga bisita ni Angie. Niyayabang na nito ngayon ang biniling bag ni Sandra. Nang mamataan naman sila nito, tinignan pa nito mula ulo hanggang paa si Larry bago sila binati. Buti at nakarating na kayo, iha. Tara, samahan niyo ako sa sala para makakain na kayo. Saglit lang mga mare, ha? Ma, ito na pala si Larry. Boyfriend ko po. Happy birthday po, ma'am. Ito po pala ang regalo ko. Pagpasensyahan nyo na po, ha. Hindi ko po kasi alam ang bibilin. Ay, ang liit, ha? Pero salamat, iho. Kumain na muna kayo dyan. Tatawagin ko lang ang papa mo, anak. Humihingi ng tawad ang mata na tinignan ni Sandra si Larry bago hainan ng pagkain. Lantarang kasi ang panghusga sa mata ni Angie kanina nang tanggapin ang maliit na regalong bigay ng nobyo. Habang kumakain naman sila, siyang pasok ni Norman. Halatang lasing na ito kaya pabagsak na naupo sa kanilang harapan. Norman, maayos ka, ha? Nasa harapan ka ng bisita. Ito na ba ang lalaking dumagat sa anak ko? Magandang gabi ho, sir. Larry nga po pala. Pasensya na at ngayon lang po ako formal na nagpakilala sa inyo. Alam mo, iho, ayaw talaga naming nagbo-boyfriend tong anak namin. Pero bilang nasa tamang edad na siya, binigyan namin ng pagkakataon para makilala ka man lang. Rinig ko magkatrabaho daw kayo ni Sandra. Opo, ma'am. Ilang taon na kaming co-workers. Baka naman ilang taon mo na rin tinatago to sa amin, Sandra. Nakong bata ka talaga. Hayaan mo munang magpaliwanag, kumalma ka. Nitong nakaraan lang po kami nagkamabutihan ng anak niyo, sir. Maswerte nga po ako na binigyan niya ako ng pagkakataon. Sobrang dedicated nito sa trabaho. Hay, hindi mo maaalis sa aming magulang na mag-alala, iho. Saan ka pala nakatira? Dito ka rin ba pinanganak? Hindi po. Sa probinsya po talaga ako lumaki. Bali, dito lang po ako tumira simula nung nakuha ako sa trabaho. Umuwi lang po ako sa parents ko kapag bakasyon o sila yung bumibisita sa akin paminsan-minsan. Ganon ba? Ikaw rin siguro ang gumagasto sa pabalik-balik nila kapag ganon. Anong trabaho ng magulang mo? Wala po silang trabaho eh. Ang kaninang normal na ekspresyon ni Angie, biglang nangasim nang marinig mula kay Larry na galing itong probinsya. Mababa kasi ang tingin sa mga ganon ng ginang.
Paniniwala niya na kapag galing probinsya, matik na mahirap. Ganon pa man, inusisa pa rin ito ang nobyo ng anak. Kahit sa isip niya, binabalak niya nang sabihan si Sandra na itigil ang relasyon sa lalaki. Napansin naman yun ni Sandra kaya inagapan niya ang sitwasyon. May farm po pala sila, ma. Ano ngang negosyo ng mga magulang mo, mahal? Koprahan po at asukarera. May ilang properties po silang minamanage dito sa bansa. Kaya dinadaanan na lang nila ako rito kapag nagta-travel sila. Ba't sabi mo walang trabaho ang magulang mo, iho? Technically po kasi pareho silang nagretiro na. Kahit tanungin po sina mama at papa, sasabihin din nun na wala silang trabaho. Nag-enjoy kasi sila sa paghawak ng negosyo kaya tingin nila libangan na lang. May kayabangan ka rin ano? Ano ka ba naman, Norman? Pagpasensyahan mo na to, iho, ha? Ganyan talagang tabas ng dila niyan kapag lasing. Ayos lang po. Sa susunod po sir, dadalang ko kayo ng wines na gawa namin. Nakalimutan ko po magdala ngayon eh. Hindi ko po alam kaninang umiinom kayo. Balik na ako sa labas. Ganon talaga yun, iho. Nag-iisa kasing anak nung si Sandra kaya medyo protective, ganon. Makakagaanan mo rin ang loob. Naiintindihan ko po ma'am. Tita na lang ang itawag mo, okay? Welcome to the family, iho. Alagaan mo tong anak ko, ha? Nagbago ang timpla ni Angie nang malaman ang totoo tungkol kay Larry. Ang kaninang plano niyang paghiwalayin ang dalawa, nag-iba na. Ngayon, mas nanaigang gusto niyang wag na itong pakawala ni Sandra. Lalo pa nang magbukas na siya ng regalo at natuklasan na ang maliit na dala ni Larry, naglalaman pala ng kwintas na halatang mamahalin. Ibinalandra yun ni Angie sa mga bisita at nang pauwi na ang lalaki, halos ayaw niya itong paalisin. Nahihiyang napailing na lang si Sandra. Talaga bang uuwi ka na, iho? Ay, pwede ka naman magpalipas ng gabi dito sa amin. Paayag naman niyang si Sandra, oh. Naman. Salamat po sa alok tita pero kailangan ko po talaga umuwi ngayon eh. May tatapusin po kasi akong trabaho sa bahay. Nirerespeto ko rin po si Sandra. Alam kong hindi magandang tignan na makitulog na lang ako basta-basta. Ay, ang sweet mo naman talaga. O sige, ihatid mo na lang siya sa labas ng gate, iha. Bumisita ka rito lagi, Larry, ha? Pumunta ka kahit kailan mo gusto. Sige po, salamat po ulit sa pag-imbita. Nang palabas na sila at nang madaanan nila si Norman sa terrace, hindi ito sumagot nang nagpaalam na si Larry. Pagkalabas naman nila, nahihiya ulit na hinarap ni Sandra ang nobyo. Pasensya ka na sa mga magulang ko, mahal, ha? Lalo na kay Papa. Kung dahil dito gusto mo na akong layuan, maiintindihan ko. Ay, ano ka ba naman, mahal? Sa tingin mo ba ganun ako kababaw para lang husgahan ka base sa ugali ng parents mo? Ikaw ang mahal ko. Kaya kahit ano man ang tingin nila sa akin, ayos lang. Makukuha ko rin ang loob nun. Ako pa ba? Sus, kampanting-kampante ka porket nakuha mo ko. O sige na, umuwi ka na at baka malate ka na ng uwi. Pagkatapos magpaalam sa nobyo, bumalik na rin sa loob si Sandra. Sakto naman na pauwi na ang mga bisita na hinahatid na lang ni Angie sa pinto. Habang nagliligpit naman siya, masama ang mukhang pumasok si Norman. Mukhang nakauwi na rin ang mga kainuman nito. Natid mo na ba yung lalaking yon? Huwag mo nang pabalikin dito sa susunod Hindi ko siya gusto. Grabe naman kayo pa. Hindi niyo naman binigyan ng chance na makilala yung tao muna. Sapat na kanina ang nakita ko't narinig ko para hindi ko siya magustuhan. Alam ko na ganito eksena, Sandra. Magkakatuluyan kayo tapos kukunin ka nun at ibabahay. Titigil ka sa trabaho kasi magkakaanak ka. Tapos wala ka ng kwenta niyan. Aasa ka na lang sa asawa mo kaya hindi mo na kami maaalagaan ng mama mo. Ang sakit niyo naman pong magsalita. Ganyan lang ba ang halaga ko sa buhay na to? Wala ba akong karapatan na bumuo ng sarili kong pamilya? Ano na naman bang kaguluhan to? Pagsabihan mo yung anak mo, Angie. Sinasagot na niya ako ngayong nakilala niyong lalakan yun. Dapat mo na yung iwalayan, Kumalma ka nga, Norman. Kung hindi mo sana inuna kaninang paglalasing, di mas nakilala mo pa yung tao.
Mukhang disente naman si Larry. May maayos na trabaho at halatang mahal yung anak mo. Ayaw mo ba nun? Malalagay sa mabuti tong si Sandra kapag yun ang napangasawa niya. Nasasabi mo lang yan kasi nasilaw ko sa binigay niyang alas eh. Paano mo masasabing desente yun eh ikaw lang ang inabutan? Kung sa panahon namin, lahat ng magulang binibigyan. Eh di lumabas din ang totoo. Ayaw mo sa kanya kasi inggit kang ako lang ang may regalo. Ewan ko talaga sa ugali mong yan, Norman. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sino higit? Mabigat ang loob na pumasok sa silid niya si Sandra. Nasusuka siya sa klase ng pag-iisip ng mga magulang niya. Sa likod kasi ng pinapakitang malasakit kuno ay pagiging makasarili ng mga ito. Lahat ng kilos nila kayang diktahan ng pera. Kaya ngayon tuluyan ang naipakilala sa buhay nila si Larry. Natatakot siya sa maaaring mangyari. Sa kabila naman ng pangambang naramdaman ni Sandra, sa sumunod na mga araw nga, lagi nang bumibisita si Larry sa kanila. Tuwang-tuwa si Angie tuwing napapadaan nito at si Norma naman, unti-unti ring gumagaan ang loob sa lalaki. Lagi kasi itong may dalang regalo na hindi naman tinatanggihan ng dalawa. Grabe talaga ang pag-spoil mo sa amin, iho. Kung ganito ka nakagalante sa amin ng tito Norman mo, ano pa kaya sa magulang mo ano? Siguradong marami kang naibibigay. Hindi rin po, tita. Ang totoo niyan, hindi mahilig sa mga regalo yung parents ko. Kahit nga anong pilit ko dati, ayaw nilang tumanggap ng pera galing sa sahod ko eh. Eh siguro sa pride na rin ng mga magulang mo kaya ayaw tumanggap ng bigay. Sa amin kasi ayos lang. Binabalik namin kay Sandra ang pagkakataon na bumawi sa lahat ng sakripisyo namin noon. Eh siguro naman sa mga gastusin ng magulang mo, tumutulong ka. Depende lang po kung matsyempuan kung hindi pa nila nabayaran. Pero mula binata, ayaw akong patulungin nila mama sa bayarin. Sabi kasi nila, responsibilidad nila yon at di ko kailangan intindihin. Nakakabawi lang ako sa paglibre kapag sa bahay ko sila tumutuloy. Ay ganon. Siguro talagang iba lang mag-isip ang mayayaman. Hindi naman po gaano, tita. Mula rin kami sa hirap pero ganun na talaga sila ever since. Hanggang sa mapalago nila ang mga negosyo nila, wala kaming narinig na paniningil. Iba-iba lang po siguro talaga ang mga parents, ma. May mga magulang talaga na hindi inoobliga ang anak. Kumain na lang tayo bago pa lumabigtog din alam mo, iho. Hindi na sumabay sa kanila si Norman dahil abala ito sa pagbibida sa kumpare niya ng mga alak na bigay ni Larry. Habang kumakain naman sila pagkatapos ng usapan yon, halata ang pananahimik ng ginang. Hindi naman yun napansin ng magkasintahan dahil abala sila sa sariling pag-uusap. Nang makita naman ni Angie kung paano pagsilbihan ni Larry si Sandra, hindi niya maiwasang mapatanong. Mukhang mahal mo talaga ang anak ko, ano, iho? May bala ka bang pakasalan to? Ma, hindi pa namin napag-uusapan yan. Wala pa nga kaming 1 taon eh. Gusto ko lang naman malaman kung ano bang intensyon nitong si Larry. Isa pa, ano ka ba, iha? Hindi na ngayon importante kung gaano kayo katagal bago ikasal. Saka ilang taon naman na kayo magkakilala bago pa kayo magkarelasyon. Kung ako lang ang tatanungin, sobrang late na kayo. Anong kasal-kasal tong naririnig ko? Buntis ka na ba agad, Sandra? Hindi po. Malaki pong respeto ko kay Sandra para gawin ng ganung bagay bago kami ikasal, tito. Totoo pong mahal ko siya. Kung pwede nga lang din, bukas agad pakasalan ko na eh. Pero nasa kanya po ang desisyon. Ayoko siyang pangunahan. Totoo ba na gusto mo akong pakasalan, mahal? Oo naman. Hinihintay ko lang na maging handa ka. Bakit? Papayag ka ba kung magtatanong ako ngayon, mahal? Teka. Kung gusto mo talagang pakasalan siya, dapat sa maayos na paraan ka manghingi ng pahintulot namin, iho. Dalhin mo rito ang mga magulang mo para formal mong mahingi ang kamay ni Sandra. Oo nga. Respeto na lang din sa amin, iho. Kami nagpalaki dyan kaya dapat sa maayos na paraan natin to gawin. Naintindihan mo? Opo, pasensya na po, tito, tita. Mabuti naman. Dapat din naman paghanda mo yan, Larry. Matitimbang lang natin kung gaano ka kaseryoso sa anak namin. Kung paano mo ipakita ang halaga niya sa'yo. Matapos ang araw na yon, sineryoso na nga ni Larry ang paghingi ng basbas sa magulang ni Sandra. Hindi niya hinayaang mabiti ng mga ito sa hinanda niya.
Nakiayon din ang mga magulang niya sa pagbibigay ng galanting regalo. Ikinatuwa yun ni Norman at Angie. Sa isip nila, talagang nakajackpot ang anak nila. Naging mabilis din ang mga araw papunta sa mismong kasalan. Sa mahalagang araw naman na yon, doon lalong pinamalas ng magulang ni Sandra ang pagiging toxic nila. Hindi pa man nakakauwi ang lahat ng bisita, panay na ang pangingialam ni Angie sa pagkain. Maging ulo ng lechon, hindi nito pinaligtas. Kitang-kita naman ni Sandra ang ginagawa ng dalawa. Nahiya siya sa pamilya ng magiging asawa niya nang utusan ni Norma ng mga tiyahin niya na magbalot ng ulam. Ma, baka pwedeng mamaya na po yan. Hindi pa po tapos ang party. Baka may mahahabol pa mamayang bisita. Ano bang problema mong bata ka? Mas maigi na ngayon kami magbalot para mamaya aalis na lang ang mga tita mo. Malayo pang binyahin ng mga yan para magpunta sa kasal mo. Sige ho, pero pwedeng mga ulam na lang. Hayaan nyo na muna dyan yung ulo ng lechon. Marami naman pong pagpipilian dyang iba. Hindi. Ito ang gusto ko kanina pa. Iuuwi ko to sa bahay para ipaksiw. Bakit? Nahihiya ka ba, ha? Anak naman namin ang bride, kaya anong problema kung iuuwi namin to? Pero, Mga ngatwiran pa sana si Sandra sa ina nang lapitan na siya ni Larry. Kita ang pagkunot ng noo ng lalaki sa ginagawa ng magiging biyena niya. Ngunit dahil para sa kapakanan ng babaeng mahal niya, hinayaan niya ang sitwasyon. Hayaan mo na, mahal. Balik na tayo ron. Kukuha pa tayo ng picture. Kukuhanan pa tayo ng pictures. pasensya ka na, mahal, ha? Nakakahiya sa mga magulang mo. Ayos lang, mahal. May ganito talagang pangyayari sa mga handaan minsan. Mag-enjoy na lang tayo sa kasal, okay? Pilit na pinagaan ni Larry ang loob ni Sandra. Hindi niya masyadong ininda ang kilos ng mga ito sa dapat na importanteng araw ng anak nila. Iniisip niyang sa mga susunod na araw, hindi na nila ito pagtitiisan lalo pat bubukod na silang dalawa. Subalit mukhang minaliit niya ang kakayahan ng mag-asawa. Dahil kahit na nagkaroon na sila ng sariling bahay, nakakagawa pa rin sina Angie ng paraan para pakinabangan si Sandra. Sandra, dapat lagi mo pinapalinisan tong kotse nyo. Yung tipong kumikinang sa linis. Nakita mo ba yung kotse ng kapitbahay? Mamahalin nga pero hindi naman marunong mag-alaga yung amo. Naman, kailangan po ba talaga makialam sa iba? Wala na tayo ron kung anong gustong gawin ng may-ari sa gamit nila. Ay basta, ayoko ng ganon. Ay siya nga pala, daanan nga natin ang mga tita mo. Tumawag kasi kagabi na kakain daw kami sa bagong bukas na restaurant. Hindi ba't may dala ka naman pera? Akin na yan, ililibre ko sila. Ho, malayo ho yung bahay ni tita. Yung dinala ko ring pera, sapat lang para sa bibili natin. Tsaka may gagawin pa po ko sa bahay eh. Kung may gusto po kayong puntahan sa susunod, magsabi kayo sa akin kasi nakafix na yung schedule ko sa buong araw. Aba, nagkakotse ka lang, ganyan ang ugali mo. Sino bang susunduin mo at masasakay mo rito sa kotse mo? Ibang tao? Ganun ba yun, Sandra? Hindi naman po sa ganun, ma. May gagawin pa po kasi ako sa bahay. Kailangang i-check yung mga materyales na papadeliver. Mahigit 1 oras din po kasi ang biyahe papunta kina tita. Kapag inuna ko pa yon, hindi ko na maaabutan yung mga maghahatid. Ah, mas importante na ngayon ang walang kwentang bagay kaysa sa amin na pamilya mo. Dapat hindi mo sila hinahayaang mag-commute kung pwede mo naman silang ihatid sa pupuntahan nila. Alam mo, kung magkakasakit ka at kung may mangyari mang masama sa'yo, sa amin ka rin hihingi ng tulong. Ma, bakit ba palagi ko na lang kayong tatanawan ng utang na loob? Bakit kung gagawa ko ng bagay para sa sarili ko, bawal? Anak ka lang namin, iha. At kahit kinasal ka na, hindi ibig sabihin no nakakalimutan mo na kami ng mga magulang mo. Kami pa rin ang nakakaalam kung anong mas makakabuti sa'yo. Buong akala ni Sandra, hindi na siya kukulitin ng mga magulang niya kapag ikinasal na siya. Subalit nagkamali siya dahil mas lumala pa ito simula nang bumukod sila. Lalo pa nang mabalitaan ng mga ito na niragaluhan siya ng kotse ng magulang ni Larry.
Parang gusto pa ni Angie na isakay dito ang lahat ng kakilala para lang maipakita na may ibubuga ang anak nito. At sa araw ng housewarming party, bumida na naman si Angie sa mga kumari nito. Umaasta itong may-ari ng bahay at panay pa ang pag-uutos nito sa katulong nilang si Aling Berta. Ito ang nag-aalaga kay Larry simula ng bata pa at higit sa katulong ang turing nila rito. Kaya ang makitang parang inaalila ito ni Angie, hindi yun nagustuhan ni Sandra. Nasaan ba si Berta? Kanina ko pa hinahanap ang matandang yon. Ipapakuha ko yung bag at sapatos ko sa second floor eh. Baka nandun na sa kusina. Siya nga pala, Sandra. Tawagin mo nga yun at pabibiling ko rin ng 3 case ng beer. Ho? 3 case ng beer? Sobra naman po yata yun pa. Ano sobra? Parang hindi ka na masanay sa dami ng iniinom ko. May darating pa ng mga bisita. Papunta na raw dito ang mga kumpare ko. Minsan lang naman to kaya huwag ka nang umangal dyan. Matanda na ho si Manang at may inuutos din po si Mama. Hindi niya po kayang gawin ang lahat ng yun. Tsaka naghahanda rin siya ng mga pagkain sa kusina. Maawa naman po kayo sa matanda. Hay nako Sandra, katulong lang yan dito. Ano pa bang silbi niyan kung hindi uutusan? At isa pa, kami ang masusunod dito kasi kami ang mga magulang nyo. Oo nga. Kaya mas mabuti pang asikasuhin mo na yung mga bisita at huwag mo na kami pakialaman. Tingnan mo nga to, Iha. Hindi ba't bagay na bagay sa akin tong bago kong bag? Buti talaga si Larry ang naging manugang namin. Walang pagtitipid na nangyayari. Ma, kailangan po ba talagang ipakita mo yan sa bawat bisita o taong pupunta rito sa bahay? Of course. Limited edition ang bag na to. Pinag-aagawan to ng mayayaman. Maswerte ako dahil ako ang nakakuha. At may karapatan naman ako ipagmayabang to, no? Kasi mamahalin. Pipikit na lang ang mga inggit. Kahit halata sa mukha ni Sandra ang pagod na nararamdaman, pinilit pa rin niyang ngumiti sa mga dumarating na bisita. Ayaw niya ring mahalata ng mga ito na hindi siya natutuwa. Baka iba pang isipin ng mga ito sa kanya. Habang si Angie naman panay balandra pa rin sa mga bagong gamit na binili ng anak at manugang nito. Naririnig din ni Sandra na iniimbitahan nito ang mga kumari nito sa bahay niya kung naisin man nila. Nang lumapit sa kanya si Larry, agad niya itong dinala sa kusina at kinausap kung saan hindi sila maririnig ng mga magulang niya. Oh, may problema ba, mahal? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa mga magulang ko, mahal. O bakit? May ginawa na naman ba? Pinagyayabang ni Mama ang mga mamahaling gamit niya. Gusto ko rin namang makitang maging masaya ang mga magulang ko. Pero ayokong umabot sila sa puntong masanay sila, mahal. Umpisa na sana tong pagbukod natin para tayo naman ang bumuo ng pamilya. Pero papano? Kung hanggang dito, sinusundan ako ng responsibilidad. Naiintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan, mahal. Ayoko rin na lagi ka nalang nalalagay sa alanganin dahil sa kanila eh. Minsan nga nasasabi ko ring sobra na. Oo nga eh. Tapos si Papa pa magpapabili ng 3 case ng inumin. Ang dapat sana na payapang pagpapablessing nitong bahay natin, ginawa nilang tungkol sa kanila. Gulong-gulo na rin ako sa kanila. Ano sa tingin mo ngayon ang gagawin mo? Kakausapin mo ba sila? Hindi ko rin alam, mahal. Kasi alam kong mauuwi lang din sa away at hindi pagkakaintindihan. Alam mo naman ang mga ugali nila, hindi nagpapatalo. Hanggang sa lumalim ang gabi, nagiinuman ng mga bisitang inimbita ni na Angie. Halos dumoble naman ang dami ng naunang pinakuhang inumin ni Norman. Kaya pagsapit ng 10 oras, isahan silang hinatid pa uwi ni Larry at Sandra sa kanya-kanyang kotse. Malalamang marami-rami ang inimbita ng mga magulang niya nang halos hindi magkasya ang lahat lula ng sasakyan. Kahit nasa daan, ayaw paawat ng nanay niya sa pagyayabang na ikinailing na lang niya. Napahinga na lang ng maluwag si Sandra nang sa wakas, pabalik na siya sa sariling bahay. Nadatnan niya naman si Aling Berta na kasalukuyang nililigpit ang naiwang kalat ng mga bisita. Ako na po dyan, Manang. Kanina pa po kayo kumikilos mula umaga. Magpahinga na po muna kayo sa loob. Nako, Iha. Ayos lang. Patapos na rin ako dito. Nasan pala si Larry? Pauwi na rin po yun. Tulungan ko na lang kayo dyan para mas mabilis. Ay siya, sige.
Ikaw ang bahala. Grabe pala iha. Sobrang layo ng ugali mo sa mga magulang mo. Kung anong ikinasahod nila, ay siyang bait mo naman. Pasensya na po talaga manang sa ugali ni na mama. Kahit ako nahihiya na eh. Mula maliit pa ako, ganun na talaga sila. Mukhang wala talagang pag-asa magbago. Wala talaga tayong magagawa sa ngayon, iha. Hanggat hindi sila nakakaranas ng ganti sa kasamaan ng ugali nila, hindi rin sila magbabago. Tinitiis ko na lang yon kapag nandito para sa inyo ni Larry. Hanggang sa matapos ang dalawa sa pagliligpit, hindi pa rin dumarating si Larry. Sinamahan namang maghintay muna ni Berta si Sandra habang nag-aabang sa pagdating ng asawa nito. Sa kabilang banda naman, kumikirot ang pisnging inalalayan ni Larry ang biyenan papasok ng bahay. May nakaaway kasi itong kumpare habang pauwi sila at sa pag-awat niya saktong natamaan siya ng ligaw na sapak. Nang mapagbuksan naman ni Angie si Norma na ganun ang lagay, at nakita rin ang natamo niya, napapalatak ito. Ay, Diyos ko, ano na naman ang nangyari dito? Kaya pala kanina pa ako naghihintay, wala pa rin kayo. Napaaway po sa labas. Mukhang nagkainitan sila ng kumpare niya. Huli ko nang napansin nung nakababa na sila ng sasakyan. Ba't may bangas ka rin sa mukha, iho? Sumali ka rin ba? Naku, hindi po. Umawat lang ako. Nadamay lang kaya nadaplisan. Ay, sana naman sa susunod kapag may lasing kang kasama, bantayan mo agad para hindi na umabot sa sapakan. Umaakyat na ang alak sa utak ng mga yan, kaya dapat alerto ka. Hindi ko lang po nakita agad kanina, tita. Paniguradong may mga nakakita kanina sa labas. Ako na naman ang haharap bukas sa mga kapitbahay. Diyos ko, lagi na lang talaga. Norman, gumising ka nga dyan at gamutin mo mag-isang sarili mo. Wala, hindi pa ako tulog. Lagay pa. Madadagdagan talaga yung mga pasamo kapag hindi ka umayos, Norman. Buwisit na matanda to. Una na po ako, tita. Siya sige. Pero sa susunod wag mo nang paabutin sa ganito, Larry, ha? Parte ka na ng pamilya namin. Kaya dapat kumilos ka ng naaayon sa kailangan ng sitwasyon. Kunot ang noong tinahak ni Larry ang daan pa uwi. Hindi man siya sumabat kanina sa biyenan, aaminin niyang hindi niya nagustuhan ang paninisi pa nito sa kanya. Dahil tuloy ron, napaisip siya kung ito rin ba dati ang laging pinagdadaanan ni Sandra. Kung ilang taon itong tiniis sa mga ganong ugali ng mga magulang na mukhang hindi sanay na umami ng pagkakamali. Kaya pagka-uwi niya, agad niyang hinanap ang asawa. Nang salubungin siya nito, niyakap niya ito ng mahigpit. Oh, ba't ngayon ka lang nakauwi, mahal? Hala, ano nangyari dyan sa labi mo? Wala to, mahal. Nadaplisan lang kanina nung may inawat ako. Dahil ba kay Papa? Naku, kawawa ka naman, nadamay ka patuloy. Nagkainitan lang. Gamutin mo na lang ako, mahal. Sandali, ako na ang kukuha ng gamot doon, iha. Pasensya ka na, mahal, ha? Kasalanan ko to. Nakalimutan kong ihiwalay si Papa kanina sa mga kumpare niya. Ganon kasi lagi yun. Kapag tapos na uminom, biglang nagiging iritable. Sorry talaga. Sandra, tignan mo ko. Hindi mo kasalanan yun, okay? Kung ano mang ginawa ng papa mo nung lasing siya, pananagutan niya dapat. Matanda na siya eh. Kaya dapat kontrolado niyang iniinom niya kung alam niya naman na palang nawawala siya sa sarili kapag nasobrahan. Hindi mo kargo yun noon pa man. Nasanay lang ako, mahal. Kung wala kasi minsang sasalo ng kasalanan, paulit-ulit lang na magsisisihan. Pasensya na. Ayan ka na naman sa paghingi mo ng tawad. Awat na, mahal. Simula ngayon, babaguhin na natin ang mindset mo, okay? Parang may tinik na natanggal sa lalamunan ni Sandra sa sinabi ni Larry. Mula sa ilang taong pag-ako ng kasalanan ng mga magulang niya, magaan sa dibdib na ngayon nakahanap siya ng taong ibang paniniwala. Kaya naman maginhawa niyang sinalubong ang panibagong araw kinabukasan. Inaasahan niyang magaan ang simula noon, subalit mali pala siya nang bumungad sa kanya ang hindi magandang balita. Oh, Manang, magandang umaga. Saan po kayo galing? Galing ako sa tindahan, iha.
Ipapakuha ko sana yung mga bote dito pero siningil ako nung tindera. Hindi pa raw bayad yung panghuling binili ng papa mo kagabi. Ho? Akala ko po siya mismo yung nagbayad nun. Inawat ko yung kagabi nung nanghingi eh. Yun din nga ang sabi ko pero wala talaga iha. Inutang niya yon tapos pangalan mong nakalagay. Nagtiwala naman yung tindera kasi malapit lang naman kayo. Ay Diyos ko, ilan daw po lahat ang inutang? Tignan mo na lang ulit doon iha. Pero kung tama ang pagkakarinig ko kanina, bukod daw sa ilang case ng beer, nagdagdag pa yung papa mo ng mga mamahaling alak. Hindi ako marunong sa pangalan, pero gaya dun sa laging iniinom ng tatay ni Larry. Halos magbitaw ng hindi magandang salita si Sandra nang malaman kung magkano ang kabuuan ng utang ni Norman. Higit yun sa inaakala niyang halaga. Dahil ayaw niyang makarating pa yun kay Larry, napilitan tuloy siyang bayaran na lang. Ngunit hindi niya naman hinayaang ganun na lang. Kaya bago siya umuwi galing trabaho, dinaanan niya ang bahay ng mga magulang niya. Nakita niya naman agad ang ama na prente lang na nagmumuni-muni sa labas. Oh, ba't nabisita ka? Wala ka man lang bang dalang pasalubong? Hihingan niyo pa talaga ako ng pasalubong pagkatapos ng ginawa niyo? Grabe na kayo. Nagising na lang ako na nakalista ng pangalan ko sa utang na hindi naman ako ang nakinabang. Hindi niyo man lang pinaalam sa akin. Oy, magdaan-daan ka sa pananalita mo, Sandra, ha? Dahil lang sa utang, susugod ka rito? Hindi naman ako magagalit ng ganito kung hindi na kayo sumusobra pa. Sabi niyo kagabi, kayo yung magbabayad. Hindi naman yata patas na gamitin yung pangalan ko sa ganitong bagay. Oh, ano naman problema ron, anak naman kita. Kung makapagreklamo ka, para ka naman ninakawan. Maliit na barya lang yun kumpara sa yaman mo ngayon, iha. Magbigay ka hanggat buhay pa ako. Baka pagsisiya mo yung kadamutan mo sa uli. Oh, anak, anong sadya mo rito? Kasama mo ba si Larry? Sumugod dyan magaling mong anak kasi kumuha ko ng alak tapos siyang siningil. Mukhang nawawala na tayo ng halaga sa buhay ng batang to, Angie. Baka sa susunod, ilista niya na lahat ng gastos niya. Ano ka mo? Diyos ko, iha. Totoo ba ang narinig ko? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, ma. Hindi naman kasi patas sa akin na palihim palang ginamit ni Papa ang pangalan ko para lang mangutang. Kahit sabihin na nating may kaya si Larry, hindi naman po lahat ng bagay inaasa ko sa kanya. Yung pera po na pinambayad ko, galing pa po sa ipon ko. Kahit na iha, hindi ka namin pinalaking nagbibilang ng tinutulong mo sa sarili mong pamilya. Ayusin mo yung pag-uugali mo ha. Hindi porket sa ibang bahay ka na nakatira, kakalimutan mo ng tinuro namin sa'yo. Pagkatapos ng munting alitan sa pagitan nila, nagtampo sina Angie kaya pansamantala nilang hindi pinuntahan ng anak. Sa halip na malungkot, mas pabor yun para kay Sandra. Hindi naman nakatiis ang magulang niya kalaunan at sila na mismo ang pumunta sa bahay ng anak. Anak, mabuti lang ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na napapadpad sa bahay kaya kami na ang pumunta rito ng papa mo. Ayos lang po ako. Ay, mabuti naman. Ay, salamat. Nakaramdam din ng aircon. Ang haba ng commute namin, anak. Siksikan pa tapos lagi kaming ipit sa traffic. Iba pa rin kapag... Pumasok ka na ron, Angie. Ano pang inaharang mo dyan sa pintuan? Kita mo na nga sobrang init sa labas eh. Ito na, papasok na nga. Berta, kunan mo nga ako ng malamig na maiinom doon. Pati na tong Mama Angie mo. Anong kailangan nyo, ma? Ito naman, hindi ba pwedeng na-miss ka lang namin? Hindi makatulog yung mama mo sa kakaisip sa'yo. Ano ba kako ang sakit mo at hindi ka na nagpaparamdam? Oo nga. Kaya nagtanong ako kanina kung kumusta ba ang pakiramdam mo, anak. 2 araw na kasi mula nung lumipas yung A15, pero wala pa rin kaming natatanggap. Hindi ka naman ganun dati kaya nag-aalala talaga ako. Halos mapasinghal si Sandra pagkatapos marinig ang litanya ni Angie. Ni hindi man lang nanghingi ng paumanhin ang papa niya sa ginawa nito nung nakaraan. Subalit dapat siguro'y hindi na siya magtaka dahil ito na ang nakasanayan ng dalawa. Binigay niya naman ang sustento ng mga ito kalaunan. Subalit bukod dun, balak niyang wag nang abutan ng mga ito ng iba pang bagay. Isang hapon, sa sala ni na Sandra, tutok na tutok si Angie sa pagtingin sa cellphone.
Natigil lang ang ginagawa niya nang mapansin si Berta na tahimik lang na naglilinis sa gilid. Berta, halika nga rito. May kailangan po ba kayo, ma'am? Wala naman. May tatanong lang ako. Pamilyar ka ba sa lugar na to? Ang ganda, di ba? Diyan kami pupunta sa bakasyon. Libre ni Larry. Opo, ma'am. Maganda nga dyan. Paano mo naman malalaman na maganda? Nakapunta ka na ba? Ay, opo. Makalimang beses na siguro. Sinasama ako dati ni Sir at ng mga magulang niya. Tapos 2 beses yata na nilibre lahat ni Sir Larry ang punta namin ng pamilya ko. Maganda talaga dyan, ma'am. Hindi ka magsisisi. Ay, ganon? Mukhang hindi naman pala high-end kung pati kayo nakapunta na. Nawalan tuloy ako ng gana. Ay, maghahanap na lang ako ng ibang spot na hindi cheap. Sa isiping sa pipitsugin lang na bakasyonan sila balak na ilibre ng manugang niya, nang galaiti si Angie. Kaya naman talagang inabangan niya si Sandra na makauwi para ito na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi siya makakapayag na parang kapantay niya lang ang kasambahay. Bilang nanay, dapat mas lamang siya sa lahat. Umuwi naman si Sandra kinahapunan na masakit ang ulo. Hindi na niya sana papansinin si Angie sa sala nang sundan siya nito sa kwarto nilang mag-asawa. Anak, may papatingnan sana ako. Pwede bang mamaya na, ma? Masama ang pakiramdam ko eh. Mabilis lang naman to. Dali na, tingnan mo lang. Oh, ang ganda, di ba? Diyan nagbakasyon yung kumari ko kasama yung mga apo niya. Libre daw ng anak niya yan. Mukhang tuwang-tuwa yung lokal-lokal sa snow, oh. Ano naman pong kinalaman nito sa atin, ma? Gusto niyo ba ng apo kaya ganon? Hindi, anak. Ano ka ba? Pinapakita ko lang yung lugar kasi gusto ko rin sanang pumunta dyan. Parang magandang magbakasyon dito ngayong summer. Di ba may binok ng tickets para sa inyo si Larry? Akala ko excited na kayong pumunta ni Papa. Hay, nagbago ng isip ko, iha. Hindi ko gustong dito lang sa bansa. Mas gusto ko ng out of the country. Siguro next time na makaipon ako magagawa natin yan, ma. Pero ngayon hindi ko pa talaga kaya. Mas mahal yun eh. Tsaka nakakahiya naman kay Larry na ika-cancel niyo yung pinagplanuhan niyang regalo. Kayo naman ang pumili nun. Hindi mo man lang ba magawa para sa amin to ng papa mo, iha? Ito talaga ang pangarap ko eh. Yung ibang kumari ko kasi nakapunta na dyan. Gusto ko sanang maranasan man lang bago ako mawala sa mundo. Pasensya ho talaga, ma. Gustuhin ko man napasayahin kayo pero gipit talaga. Hay, wala talaga akong maasaan sa'yo. Konting pabor lang hindi mo mapagbigyan. Huwag ka talaga magsisisi kapag dumating ang araw na wala na kami bago mo pa maisipang bumawi. Padabog na umalis si Angie sa bahay ng anak. Napapikit na lang ng mariin si Sandra sa inakto nito. Ganito ito lagi kapag hindi nasusunod ang gusto. Ngayon, kailangan niya na lang patatagin ang sarili sa kung anumang kalalabasan ng pagtanggi niya sa ina. Pagka-uwi naman ni Angie, agad niyang sinabi sa asawa ang nangyari. Naghihimutok niyang sinumbong ang pagdadamot kuno ni Sandra. Napapalatak naman si Norman nang matapos ito sa eksaheradang pagkukwento. Parang unti-unti na talaga tayong pinababayaan ng batang yun, Angie. Nakita mo naman ang ginawa niya sa akin ito lang, di ba? Minsan hindi yung nagreklamo kapag may binibili tayo. Tapos siya yung pinabayad natin. Pero para na siyang sasabog sa galit nung nakaraan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak natin yon. Kahit anong sabihin ko kanina, todo pagmamatigas siya. Baka naman kasi sa iba niya gustong ilaan ng pera niya. Bukod sa inaabot niya kada buwan wala. Bukod sa inaabot niya kada buwan, wala na siyang masyadong binibigay sa atin eh. Napapansin mo ba? Oo nga, yung bakasyon natin, si Larry pa yung nagbigay. Ano na lang ang gagawin natin kapag tuluyan niya na tayong tinalikuran, Norman? Hindi na matutupad ang pangarap kong pumunta sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Magagawa mo pa rin ang gusto mo. Anong gagawin mo? Ikaw ba ang kukumbinsi sa kanya? Hindi. May iba akong alam. Kung ayaw niya magbigay ng kusa, tayo na lang ang gagawa ng paraan. Dinala ni Norman ang misis niya sa hindi pamilyar na lugar. Sa dulong parte yon ng syudad kung saan talamak ang krimen. At mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng tao sa paligid.
Walang ideya si Angie kung anong plano ng asawa niya. Ngunit sa pagiging desperada, sumunod na lang siya. Tumigil sila sa paglalakad sa tapat ng lumang building. Habang papasok, sinalubong sila ng mga bantay roon at nang hanapin ni Norman ang tinawag nitong Juno, sinamahan sila sa isang pinto. Pagkabukas, bumungad sa kanilang may kalakihang lalaki. Sa postura nito, siguradong siya ang tinuturing na boss sa lugar. Nang umangat ito ng tingin sa kanila, pinigilan naman ni Angie na matakot. Ikaw ba si Juno? Bakit? Anong kailangan mo? Nakwento ka sa akin ng kumpare ko. Nagpapautang ka raw. Oo, pero una pa lang sasabihan na kita tanda. Malaki ang interes nung sa akin. Kaya habang makakatras ka pa, lumayo ka na. Nasabi niya rin ang tungkol sa interes. Payag naman ako kahit gaano kalaki. Kailangan kasi namin ng mabilisang pera eh. Pwede namang ilista ko na lang ang pangalan ng anak ko, di ba? Siya ang magbabayad. Pwede naman. Ano namang gagawin yung collateral? Ha? Kailangan pa ba nun? Pwede namang ilagay ko na lang ang pangalan at address ng anak ko. Tapos singilin nyo na lang siya kapag bayaran na. Lokong matanda to. Anong akala mo sa amin? Sari-sari store? Kailangan ko ng pangahawakan para masiguradong di kayo tatakas. Napapikit ang mag-asawa sa dagundong ng boses ni Juno. Pinagpapawisan namang nag-iisip ng paraan si Norman. Ano? Pwede ba yung titulo ng bahay? Ibibigay ko yun bilang collateral. May litrato ka dyan? Titignan ko kung may halaga ba para mapapayag mo ko. Ilabas mo ang cellphone mo. Pakita mo sa kanya yung bahay natin. Ito, Hindi na masama. Pero halatang luma na to ah. Dito ko ibabase ang liit ng ipapautang ko sa inyo. magkano kaya ang halaga niyan? Mga 100,000. Ano? Mas malaki pa ang gastos namin sa pagpapatayo nun eh. Nagrereklamo ka ba? Sa talagang luma na yung bahay nyo eh. Kung wala ka ng ibang magagamit na collateral, matuwa na lang kayo sa halaga na ibibigay ko. Teka, may isa pa kaming bahay. Agad na hinanap ni Norman ang kuhang litrato ng bahay ni Sandra. Inilahad niya yon kay Juno kaagad. Ang unang plano niya sana, gawing collateral ang bahay nila. At kung mapalayas man sila, doon na lang sila makikitira sa anak. Subalit ngayong maliit lang pala ang halaga nun, minabuti niyang bahay na lang ni Sandra ang iharap. Mukhang natuwa naman si Juno sa nakikita niya. Ito, pwede to. Halatang bago tapos malaki. Dala niyo ba yung titulo nitong bahay? Hindi pa. Pero ibibigay namin sa'yo kaagad bukas. Sige, papirmahan mo rin sa anak mo tong kasulatan ha. Bumalik kayo agad bukas kung gusto nyong makuha ang pera nyo. Kinabukasan naman, binantayan ni Angie kung kailan aalis si Sandra at Larry. Nang wala nang matirang sasakyan, pumasok na siya sa bahay ng mga ito. Paakyat na sana siya sa taas nang mamataan siya ni Berta. Ano pong sadya niyo, ma'am? Kaalis lang po ni na sir. Kagulat ka naman. May pinapakuha lang si Sandra sa taas. Kukunin ko lang. Ano po yun? Baka po matulungan ko kayo. Ay ako na. Huwag ka na makialam. Iritabling pinasok ni Angie ang kwarto ng mag-asawa. Agad niyang hinanap kung saan tinatago ni Sandra ang mga papeles. Nang makita niya naman, agad niyang tinago sa bag na dala at umaktong walang nangyari. Hinanda agad ni Angie ang papeles at maingat na pineke ang pirma ni Sandra pagkauwi. Nang mapagtagumpayan namang maibigay ni Norman ang kailangan ni Juno, masaya nilang tinanggap ang pera. Sa sumunod na mga linggo, malaya nilang winaldasyon at sila na mismo ang nagplano ng bakasyon nila sa ibang bansa. Habang hindi naman nagpaparamdam ang magulang niya bukod sa iilang mensahe, nilubos ni Sandra ang mga panahong payapa siya. Malapit nang mag-isang buwang akala niyang tahimik, nang bigla na lang siyang sinalubong ng di kilalang lalaki isang araw. Ikaw ba si Sandra? Ako nga. Bakit po? Lumipas na 1 buwan. Baka may bala ka magbayad ng utang. Wala po akong alam dyan. Ngayon ko lang po kayo nakita. Baka ibang Sandra ang hinahanap nyo. Magulang mo sina Angie at Norman, di ba? Nilista nila ang pangalan mo sa dapat ko raw singilin. Hindi ko sila magilap kaya ikaw na ang pinuntahan ko.
Ikaw rin ang nakapirmang pangalan sa akin, Neng. Magulang ko po sila pero hindi ko alam ang tungkol dyan. Sila na lang ang puntahan mo. Hep, hep! Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako, ano ba? Kung ano mang kasunduan nyo, labas na ako ron. Wala, umiyak na. Mukhang wala ka nga talagang alam sa ginawa ng nanay at tatay mo. Pero pasensyahan tayo, Neng. Pangalan mo ang ginamit eh. Bibigyan lang kita ng 1 linggong palugit ah. Pero araw-araw kitang susundan para masiguro kung magbabayad ka. Bakit ako magbabayad sa perang hindi naman ako ang kumuha? Itanong mo yan sa mga magulang mo, Neng. Wala naman akong pakialam kung magmatigas ka dyan eh. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Magbabayad ka o mag-aal sa balutang paalis para makuha kong bahay nyo na ginawang collateral. Anong sabi mo? Nang ilahad ni Juno ang katibayan na hawak na nga nito ang titulo ng bahay nila, halos mapaluhod si Sandra. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang mga magulang niya. Mas lalo pa siyang nanghina nang malaman ng halagang dapat bayaran. Kaya pala hindi niya mahagilap ang dalawa. Nagpapakasasa na ang mga ito sa perang hindi naman sa kanila. Sa sumunod na mga araw, tinupad nga ni Juno ang pangako. Lagi itong nakaaligid para ipaalala kay Sandra ang utang. Mula sa trabaho, bahay at kung saan man siya magpunta, lagi itong nakasunod. Ayaw niyang sabihin ang nangyayari sa asawa dahil ayaw niya itong madamay. Subalit sa katagalan, nakaapekto na yun sa kanya. Napansin na ni Larry na lagi siyang balisa at halos hindi na ito natutulog sa kakaisip ng paraan. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal. Medyo masama lang ang pakiramdam. Ingat ka sa trabaho, ha? Oh, sige, padadala na lang kita ng gamot kay Manang. Tumawag ka na lang kung may kailangan ka ha. Mabigat ang hakbang na bumaba si Larry. Alam niyang may problema ang asawa niya kahit hindi ito magsabi. Pagkarating naman niya sa kotse, doon niya napansing naiwan niya palang susi sa kwarto. Babalikan niya na lang sana nang bumungad sa kanya si Sandra na nakayukyuk sa gilid ng kama. Nanginginig ito at parang pinipigilan ng hikbi. Nang makita naman siya, doon lang ito napalakas ng iyak. Mahal, ano ba nangyayari? Natatakot ako, mahal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang kahit saan ako magpunta, may nakamasid sa akin. Sinong nananakot sa'yo? Yung inutangan ni na mama. Ako ang sinisingil kasi pangalan ko nakalagay. Tapos, Tapos ano? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alangan, mahal. hawak niyang titulo ng bahay natin. Ginawa kasi nilang collateral. Babayaran ko na lang sana pero ubos na ako. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo na dahil sa akin, baka mawala tong pinaghirapan nating dalawa, mahal. Patawarin mo ako. Shh, taan na. Kaya pa nating ayusin to, mahal. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kung meron mang may kasalanan dito, yun yung mga magulang mo. May tao ba rito? Sandra, alam ko na sa loob ka. Lumabas ka dyan kung ayaw mong tibagin namin tong gate. Siya yun, mahal. Anong gagawin ko? Ngayon ang huling araw ng palugit niya. Tumingin ka sa akin, mahal. Huminga ka, okay? Ako ang haharap sa kanya. Aayusin ko to. Dito ka lang muna. Pinigilan man, pinanatag na lang ni Larry ang loob ng asawa bago puntahan ang kanina pang sumisigaw na tao sa labas. Inutusan niya rin si Berta na samahan muna si Sandra sa taas. Hinarap niya si Juno at base sa dami ng kasama nito, mukhang handa na itong looban ng bahay nila. Pinanatili niya namang kalmado ang ekspresyon. Oh, nasaan si Sandra? Ako na ang bahalang umayos ng problema. Hindi niyo na kailangan manggulo. Magkano ang babayaran? 1 linggo ang binigay ko sa asawa mo. Pero kulang pa yung binayad niya. Mas tumaas lang ang interes sa dami kong palugid sa inyo. Malaki-laki ang babayaran mo. Sabihin mo na kung magkano. Mukhang may pera ka nga talaga ah. Hay, ngayon na sana ang panghuling araw eh. Kukunin na sana namin tong bahay. Pero dahil willing ka naman magbayad, ito ang suma total.
Nilahad ni Juno ang listahan ng paunang halaga na binigay kasama ang patong-patong na interes. Nang mabilang yun ni Larry, nilabas niya ang tseke at walang pangingiming pinirmahan at inabot sa kaharap. Ngumisi naman si Juno at tinitigan siya. Paano naman ako makakasigurong totoo to? Balikan mo kapag hindi totoo. Ako ang pasundan mo sa mga tao mo hanggat wala kang hawak na pera. Pero tigilan mo ng pag-aligid sa asawa ko. Sinobrahan ko yan para hindi mo na kami gambalain. Sige, patitignan ko to, pero bantay sarado kita. Tsaka wag mo akong tingnan na masama. Hindi namin sinaktan ng asawa mo. Negosyo lang tong akin. Kung may kailangan ka sindakin, dapat yung dalawang matanda na gumamit sa asawa mo para sa pera. Nang makaalis na sina Juno, binalikan na ni Larry ang asawa. Takot na takot pa rin ito ngunit matyaga niyang paulit-ulit na sinabi rito na nagawan niya na ng paraan ang lahat. Nakatulog na lang ito sa sobrang iyak. Pagkatapos ng ilang araw mula ng insidenteng yun, kahit nakumpirma ng totoo ang pera at nilayuan na sila ni Juno, matamlay pa rin si Sandra. Habang nag-iisip naman si Larry sa sala isang gabi, nilapitan siya ni Berta. Mukhang malala talaga ang epekto ng nangyari kay Sandra, iho. Hindi ko lubos maisip na magulang niya rin ang gagawa nun. Nakausap mo na ba sila? Hindi pa rin po eh. Parang ayoko na rin po makausap. Baka may masabi lang ako masama eh. Naiintindihan kita, iho. Sobra na ang dinanas ng asawa ko dahil sa kanila. Akala ko dati hanggang sa pagmamanipula lang ang kaya nila eh. Pero sobra na to. Maliman kong iisipin. Gusto ko talaga silang gantihan, Manang. Pwede naman, iho. Kahit ako galit din sa ginawa nila kay Sandra. Kung gugustuhin mo, may alam ako kung paano sila pagbabayarin. Hindi man sa pera, pero sa ibang paraan. Kahabag niya sa alaga, ibinunyag ni Berta ang pinakatatago niyang sikreto. Sinabi niya rito na may kaalaman siya sa karunungang nilimot na ng panahon. May kakayahan daw yun na patawan ng parusa ang mga taong ayaw magbago. Hinayaan lang ni Larry na magkwento ang matanda. Hindi niya gaanong sineryoso ang sinabi ni Berta. Ngunit nang marinig niya na naman ang tahimik na hikbi ng asawa niya ng gabing yun, hindi niya mapigilang isaalang-alang ang sitwasyon. Kinabukasan naman, nagulat siya nang madatnan sina Angie sa bahay nila. Tulog pa si Sandra kaya siya na muna ang humarap sa mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Ay, nandiyan ka pala, iho. Pasensya na matagal kaming nawala, ah. Dito kami sa malapit binaba ng bus. Bigla kasing nagkaaberya. Nagbabaka sakali sana kami kung pwede mo kaming ihatid sa bahay. Sandali, iwan muna natin kay Berta yung mga maruming damit. O Berta, ikaw na bahala dyan ha. Babalikan na lang namin. Nakalimutan niyo na hubang iniwan yung problema sa anak niyo bago kayo umalis? Ah, yun ba? Nabalitaan nga namin na binayaran mo na. Buti na lang talaga. Salamat iyo ha. Grabe, talagang umuwi lang kayo na parang walang nangyari. Na parang hindi nyo ako ninakawan. Alam nyo ba kung gaano ako katakot dahil sa ginawa nyo? Mahal, Makapagsalita kang bata ka. Tapos naman na yon. Si Larry na nga ang sumalo sa problema. Hindi naman mangyayari to kung hindi mo kami pinagdamutan. Dapat nga mahiya ka pa na nakaya namin gumawa ng ganong bagay para lang sa perang pwede mo namang ibigay. sumusobra na kayo, tita. Ang lala na naging epekto na nangyaring ito sa asawa ko. Hindi niyo man lang magawang humingi ng tawad. Huwag kang makialam dito iyo. Iba ang pagpapalaki namin sa anak namin kumpara sa'yo. Yang nangyari, leksyon lang yan para sa anak namin na magtino. Pagod na nga kami sa biyahe, ito pa ang sasalubong. Tara na, Norman. Umuwi na tayo. Pagkaalis ng dalawa, umiyak si Sandra na agad namang dinaluhan ni Larry. Nang dumapo ang tingin niya kay Berta at sa hawak pa rin itong maduming damit ng dalawa, parang may mensahe itong pinaparating. Napabuga na lang ng hangin si Larry at tinanguan ng matanda. Sa tangong yon, inasa niya ang lahat. Pagsapit ng hating gabi sa likod bahay ni Larry, gamit ang mga damit ng mag-asawa, isinagawa ni Berta ang ritual. Itinali niya sa lumang lubid ang pinagsamang tela na ginupit niya galing dito.
Inilaga niya yun sa kumukulong tubig na pinataka ng langis. Mula sa bulsa niya, nilabas niya ang pakete na naglalaman ng tuyong dahon na dala-dala niya pa galing sa bundok. Kasunod ay binigkas niya ng paulit-ulit ang orasyon na matagal niya nang saulado. Inabot siya ng ilang oras na ginagawa yun. Subalit hindi siya tumigil hanggang sa masiguro niyang matitikman ni Angie at Norman ang kabayaran ng kanilang ginawa. Sa mga sumunod na araw sa bahay ng dalawa, Bitiwan mo ako! Wala sa akin ang hinahanap mo! Hoy, Angie! Gumising ka! Hinahabol nila ako. Marami sila. Pinipilit nila akong kunin. Ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, ilang gabi ka ng ganito ah. Paano kung may sumunod sa atin kung ano galing sa napuntahan natin, Norman? Natatakot ako. Ay, ipahinga mo lang yan. ipinagsawalang bahala ni Norman ang karamdaman ng asawa. Inuna niya ang pag-aalaga ng mga manok panabong dahil kailangan nila ng pera. Ngayon kasi, hindi na talaga nagbibigay si Sandra. Habang pinapakain niya naman ang mga alaga, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng kalamnan. Hindi niya alam kung saang parte ng katawan na hawak ng lahat ay parang dinudurog mula sa loob. Napadaing siya. Hindi niya nakayanan at napaluhod sa kirot. Sa bahay naman ni Sandra, unti-unti siyang bumabawi sa pang-araw-araw. Habang nagmumuni-muni naman siya, biglang may kumatok sa pinto. Anak, tulungan mo kami. Nasa ospital ang papa mo. Wala na kaming ibang mahinga ng tulong. Sana naisip niyo yan bago niyo ako tinrato na parang pagawaan niyo ng pera. Wala ka man lambang malasakit sa amin. Pagkatapos ka namin buhayan, Sandra, ganito ang ibabayad mo. Matagal na akong bayad sa inyo, Ma. Sa totoo nga, sagad na ako. Umuwi na lang kayo dahil wala na kayong aasahan sa akin. Kapag hindi mo ako tinulungan, itatakwil kita bilang anak ko. Sige ho, gawin nyo na. Tutal matagal namang hindi anak ang tingin nyo sa akin eh. Kakalimutan ko rin na magulang ko kayo. Pagkasara ni Sandra ng pinto, doon niya binuhos ang luhang kanina pa pinipigil. Nang matagpuan naman siya ng asawa niya, agad niya itong niyakap. Galit ako sa kanila. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil hanggang ngayon, nag-aalala pa rin ako sa kalagayan nila. Ang tanga ko. Hindi ka tanga, mahal. Patunay lang yan na kahit lumaki ka kasama ang toxic na mga magulang mo, mabuti pa rin ang puso mo. Anong gagawin ko? Kapag tinulungan ko, uulit lang sila. Pero kapag hindi ako patutulugin ang konsensya ko, mahal. Akong bahala, okay? Sa ngayon, magpagaling ka muna. Hindi mo sila kailangang harapin. Ginawa ni Larry ang pangako niya. Pinuntahan niya mga biyenan sa ospital para abutan ng pera. Ngunit bago yon, binalaan niyang wag na silang magpapakita sa kanila. Sunod, sinabihan niya si Berta na tigilin. Pagtapos nun, sinabihan niya si Berta na tigilan na ang sumpa. Pagkatapos ng ilang araw, gumaling nga ang mag-asawa at gaya nga ng hula niya, nawaldas na ng mga ito ang sobrang perang binigay niya. Nang subukan ng mga itong puntahan na naman si Sandra, handa na si Larry. Dahil sa mismong araw na yon, hinuli ng kapulisan si Norman at Angie. Kinasuhan ng mga ito sa salang estafa, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pamemeke ng pirma ng biktima. Kumusta ka, mahal? Binisita ko sina mama. Tinignan ko kung nakonsensya man lang ba sila pero mukhang matatagalan pa bago sila matuto. Anong nararamdaman mo ngayon? Galit ka ba kasi pinakulong ko sila, mahal? Hindi. Tama naman ang ginawa mo. Naaawa lang ako pero mas gusto ko na malaman nila kung saan sila nagkamali. Ilang beses na kasi to eh. Baka naman pagkatapos nito, magbago sila. Kahit na hindi na ulit kami mabuo o totohanin nilang itatakwil nila ako. Huwag ka mag-alala, mahal. Nandito lang ako palagi. Kung ayaw man nila, tayo na lang ang bubuo ng pamilyang para sa atin. Proud ako dahil naging matapang ka sa kabila ng pinagdaanan mo.
Tinakot man sa sumpa, mas malubha pa rin ang natamong ganti ni Norman at Angie sa kamay ng batas. Hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ng paggaling si Sandra sa emosyonal na pinagdaanan niya. Ngunit ganun pa man, payapa na ang daang kanyang tatahakin sa tulong ng asawa niya at mga taong kahit hindi niya kadugo, tunay ang pagsuporta sa kanya. Hindi natin tiyak kung sa paglipas ng panahon, magbabago si Angie at Norman. Maaaring maayos nilang haharapin ang kasalanan o mananatili silang toxic na magulang. Subalit kung may bagay na garantisado man, yun ay ang aral nilang maiiwan. Na ang pagiging ilaw at haligi ng tahanan, responsibilidad na kailangang gampanan. Ito ang klase ng bagay na hindi matutumbasan, kaya dapat lang nawala itong hinihinging kabayaran. Dahil wala namang anak na pipiliing pagdamutan ng mga magulang na maayos silang inalagaan. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Anong aral lang napulot nyo ngayon? Huwag nyo pong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Linawin ko lang ulit mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment ko anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Diretso shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Miss D na first commenter natin at sa asawa niya po na si Raymond Sabales. Mahal na mahal daw po niya kayo. Shoutout kina Janelle Obelio, Phoebe Ranyada, Rose Legaspi, Juliet B, Sugimura Perla Castro, Maria Oros, Lance MBB, Joanna ng Singapore, Ermeline Asadera ng Macau, Etchatariv, Sereka Shea, Aline Flores, Lusa Claro, Mirna Alfaro at sa mister nyo pong si Jober Alfaro. Shoutout kina Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Mel D, Edna Bigtas, Buddy at Baby Ibona, Lara May Mandak, Full View Photography PH, Richelle Ann, Fiona Rotero, Helen Fernandez ng Cainta Rizal at sa mga pamangkin nyo pong sina Pauline, Pampam, Fatima, Laika at Patricia, pati po sa mga kapatid nyong sina Paul at Rebecca at sa Fernandez family ng Pangasinan at Marikina. Shoutout kina Janine Bandojo, Grace Ardiente, 8-1917, Blanchi Commerce Channel at sa Retiro family ng Parola, Luz Lacaba, Natividad Tolibao, Rosette Ersando, Maria Yui, Teresa Llorca, Glese Ria at sa panganay nyo pong si Ate Era, advance happy birthday, Lilibeth, Puresa Tagiwalo, Judith Bautista, Brian Landicho, Mestisang Bangus ng Japan, Reslyn Marie Vlog, Veberlin Remeyos, I'm Black, Buds Jacob, Gia Gigi, Kathy Minguez, Bebelin Pimentel, Luis Mangako, Luz Mares Penilla, Sheira May Ramos, Jodelyn Paki ng Saudi, Crystals Philippines, Ariel Escala at kay Criselda Alfaro na new follower natin. Salamat po! Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Luvina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Muli, maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!